Sa videong ito, ituturo ko sa inyo ang dalawang paraan kung paano mag-loan sa Pag-ibig Online. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Subali may dalawang paraan po akong ituturo sa inyo kung paano ang pag-loan sa Pag-ibig Online. So itong unang paraan ay hindi nyo na kailangang mag-fill up ng Pag-ibig loan form. Pero kung hindi kayo makaproceed dito, panoorin nyo yung pangalawang paraan sa dulo ng video na ito. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang Virtual Pag-ibig. And then hanapin at i-click lang natin itong Virtual Pag-ibig account under ng www.pagibigfundservices.com. At may makikita tayong data privacy, so basahin na lang po natin lahat yan. Then kung okay na, i-click natin itong box katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At kung may check na, i-click na natin itong proceed. At mapupunta na po tayo sa homepage ng Virtual Pag-ibig. So dito kailangan nating mag-login. So kung hindi pa na-register yung Pag-ibig number ninyo online, wala pa kayong password at user ID, may video po akong nagawa na ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali ninyo makita. Pero kung na-register na ninyo yung Pag-ibig number ninyo online, i-click na po natin itong login. And then may makikita po tayong ganito, so dito i-click lang natin itong continue. At dahil nakapag-register na tayo ng email address at password natin online, so pwede na tayong mag-login dito. So ilagay nyo na lang po yung email address at yung password na ginawa ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong login. And then makakapasok na tayo sa homepage ng ating Virtual Pag-ibig Online account. So dito i-click lang natin itong tatlong linya dito sa taas. At dito makikita nyo po yung mga latest updates kagaya ng mga announcement, mga news, tapos yung mga products na ino-offer nila kagaya ng regular savings, MP2 savings, housing loan, multipurpose loan, calamity loan, at Pag-ibig loyalty card. So ngayon dahil gusto nating mag-loan ng multipurpose, i-click natin itong multipurpose loan. And then may makikita tayong ganito. So kung nakikita ninyo, member has no existing multipurpose loan application. So dito kailangan nating mag-loan kasi wala pa tayong existing loan na application. So i-click lang natin itong apply now. At kung ganito yung makikita ninyo, unable to file online MPL or multipurpose application due to the following reasons. Your current employer does not have a Virtual Pag-ibig for Employers account. So ibig sabihin niyan, hindi kayo makakaproceed dito. Kasi yung employer ninyo, wala daw silang Virtual Pag-ibig for Employers account. Kaya hindi kayo makakaproceed dito. Pero wag mag-alala kasi pwede pa rin kayo mag-apply ng multipurpose loan application through online. So bali kung ganito yung lumabas, i-forward nyo na lang po ang video na to kasi dun sa pangalawang paraan, pwede po talaga kayong makaproceed kahit walang Virtual Pag-ibig account yung employer ninyo. Pero kung pagka-click ninyo ng apply now at may makikita kayong ganito sa baba na members contribution details, so nandito yung total savings ninyo at number of contribution, tapos yung loan entitlement kung magkano yung total na makukuha ninyo. So bali ang makukuha ninyo ay 80% of TAV or total accumulated value. At dito naman sa baba, i-deduct yung existing loans. For example, meron pa kayong calamity loan na hindi nabayaran or meron kayong multipurpose loan na hindi pa tapos bayaran, i-deduct po nila lahat yan dito. Tapos yung maximum net proceeds, ito na lang po yung matatanggap ninyo. So kagaya sa akin, 13,346 yung dapat na matatanggap ko. Pero i-deduct nila yung natitirang loans ko. Wala akong calamity pero meron akong natitirang multipurpose loan na hindi pa tapos bayaran. Kagaya niyan, 4,000 pa yung natitirang loan ko kaya i-deduct nila yan sa 13,000. So yung makukuha ko na lang is 9,303 pesos. Pero take note guys, yung nakalagay na maximum net proceeds dyan, wag muna kayong mag-expect ng todo kasi minsan depende pa rin sa employer kung magkano yung i-confirm nila na net proceeds na makukuha mo at depende pa rin po yan sa evaluation ni Pag-ibig. So pwede pa rin po yung tumaas or bumaba. So dito na tayo sa paglalagay ng desired net proceeds. So kung magkano yung gusto ninyong i-loan. So dito pwede nyong ilagay yung amount dito. Pwede nyong i-type, for example, 5,000, 6,000, ganyan. Basta hindi lang po lalagpas sa maximum net proceeds na nakalagay dito.
pwede pong mas mababa sa maximum net proceeds yung ilalagay ninyo dito sa desired net proceeds, pero wag lang lalagpas sa maximum net proceeds. Pero kung gusto ninyo yung maximum net proceeds yung gusto ninyo makuha, i-click nyo na lang po itong box katabi ng maximum net proceeds para ma-checkan. At kung may check na yan, automatic nyo nang makikita yung maximum net proceeds dito sa desired net proceeds. At next, dito naman tayo sa baba sa pag-select ng loan purpose. So, i-click lang natin ito. So, dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung purpose ng pag-loan ninyo. So, pwedeng minor home improvement, home renovation and upgrades, livelihood, additional capital in small business, purchase of appliance and furniture, electronic gadgets, payment of utility, credit card bills, health and wellness, tuition, education expenses, vacation or travel, special events, at kung wala sa mga nabanggit dito, i-click nyo na lang po itong other needs. At kung nakapili na kayo, dito naman tayo sa baba sa pag-select ng loan term. So, i-click lang natin ito. So, dito pwede kayong pumili kung 2 years loan term or 3 years loan term yung kukunin ninyo. So, depende na yan sa inyo. Kung gusto ninyong madali lang matapos, pwedeng 2 years. Pero kung gusto ninyong konti lang or maliit lang yung babayaran ninyo monthly, pwedeng 3 years yung kukunin ninyo. So, nasa sa inyo na po yun kung ano yung term na kukunin ninyo. At kung okay na at nakalagay na kayo ng desired net proceeds, tapos yung purpose at yung loan term, i-click nyo na po itong proceed. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa loan application details. So dito, ito yung makukuha ninyo, itong net loan proceeds. Kasi sa akin dapat 13,000 pero may balance ako na 4,000 kaya dinidak nila tapos yung matatanggap ko na lang is 9,303. So kagaya ng sabi ko kanina, may note silang nilagay dito na pwede pang ma-change yung mga amount na nandyan depende na sa branch approval. At kung okay na kayo dyan, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng Pag-ibig Loyalty Card number. At sa mga nagtatanong, kailangan ba talaga na meron kang Pag-ibig Loyalty Card? Ang sagot dyan is yes, dapat meron talaga kayong Pag-ibig Loyalty Card kasi doon po ihuhulog yung pera na makukuha ninyo sa loan galing kay Pag-ibig. At sa mga nagtatanong paano daw kung wala silang Pag-ibig Loyalty Card, pwede ba daw yung mga bank account nila or mga GCash nila? Ang sagot dyan ay hindi po pwede. Dapat kukuha po talaga kayo ng Pag-ibig Loyalty Card sa Pag-ibig branch. So bali may video na po akong ginawa dyan kung paano kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card sa mismong branch. Ilalagay ko na lang din po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. So kung meron na kayong Pag-ibig Loyalty Card, i-click nyo na lang po itong Select Loyalty Card Account. And then makikita nyo na po dito yung Pag-ibig Loyalty Card account ninyo at nandito yung loyalty card number ninyo sa baba. So kung okay na yan, i-click nyo na lang po ito. At pagkatapos automatic pong malalagay yung pangalan ng bangko kung saan nakatie up yung Pag-ibig Loyalty Card ninyo. So kagaya sa akin, Asia United Bank, kaya ito yung nakalagay dito. So kung okay na kayo lahat at wala namang problema, punta na tayo dito sa baba. I-click lang natin tong box katabi ng click here para ma-checkan. At kung okay na at may check na, i-click na po natin itong submit. And then may makikita tayong tanong dito na submit multipurpose loan application. So dito i-click lang natin itong yes. And then may makikita tayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number na nakaregister sa inyong Pag-ibig account. So kung tama pa ito, ang ending ng inyong mobile number na nakaregister sa inyong Pag-ibig account, kung active pa ito, i-click nyo na lang po itong OK. At mapupunta tayo dito sa paglalagay ng OTP code. So, mayroon kayong marireceive na text na kagaya nito. So, nandito po yung OTP. So, itong OTP na ito po yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong proceed. And then, dito makikita nyo na po yung multipurpose loan application ninyo. So, pwede nyo pong i-track dito. So, kung nakikita nyo yung status ng application ko is pending pa. Kasi hindi ko na-inform yung employer ko. So, dapat inform nyo talaga yung employer ko. Kagaya sa akin, umabot pa ng 2 days bago ko na-inform. So, dapat inform nyo na nag-apply kayo para ma-certify nila. Basta wag na wag nyo i-click itong cancel na nakalagay dito guys kung ayaw ninyong makancel yung application ninyo. Pwede nyo rin pong i-click itong view, itong kulay blue na view. So, makikita ninyo dito yung loan application details. So, bali yung status na nakalagay dito is pending pa rin. Tapos nandito lahat yung mga details ng niloan ninyo.
And then pagka-certify ng employer ko, may na-receive akong text na kagaya nito. Your multipurpose loan application has been forwarded to Pag-ibig. So kung may ma-receive kayong text na kagaya nito, buksan nyo po ulit yung Pag-ibig online account ninyo. Then punta kayo sa multipurpose loan. So pagka-check ko doon, yung status ng application ko is approved. Tapos yung next step niya is await for Pag-ibig loan verification. So pwede nyo pong i-click itong view ulit guys. So dito pagka-check ko, yung status niya is approved na. Pero awaiting pa rin yan ng verification ni Pag-ibig. So i-check nyo na lang po from time to time dito kung ano ng status ng application ninyo. Kagaya sa akin, the next day, ganito na po yung nakikita ko for Pag-ibig Fund Processing. So kung ganito po yung makikita ninyo, mag-antay na lang po kayo ng mga ilang araw at i-check nyo na lang po from time to time yung Pag-ibig loyalty card ninyo kung may laman na po. So ganun lang po kadali, nasa 3 to 5 working days simula nung nag-apply kayo, matatanggap nyo na po yung pera. Pero for example, Saturday and Sunday, mag-expect po kayo na hindi talaga gagalaw yung application ninyo dyan. So working days po ang basihan. So bali ito yung unang paraan kung paano ang pag-loan sa Pag-ibig online. At sunod, punta naman tayo sa pangalawang paraan. So, for example, pagka-click ninyo ng apply now at ganito yung makikita ninyo, unable to file online MPL application due to the following reasons. Wala daw virtual Pag-ibig account yung employer ninyo kaya hindi kayo makaka-proceed doon sa unang paraan. So, proceed na tayo sa pangalawang paraan. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type natin ang virtual Pag-ibig. At dito hanapin lang natin itong virtual Pag-ibig account under ng pagibigfundservices.com. And then may makikita tayong data privacy. So dito basahin nyo na lang po lahat yan, then i-click nyo tong box katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At pagkatapos kung may check na i-click nyo ang proceed. And then makakapasok na tayo sa virtual Pag-ibig. At dahil sa gusto nating mag-loan online, so i-click lang natin itong apply for and manage loans. Ito po. At dito makikita nyo po yung mga loans na ino-offer ni Pag-ibig. At dahil sa ngayon gusto nating mag-apply ng short-term loan, so ito yung i-click natin. Apply for short-term loan. And then mapupunta na tayo dito. So kung gusto niyo talagang mag-apply ng short-term loan, so lahat ng babanggitin natin dito dapat meron kayo. So una is yung loan application form. So yung loan application form guys, kailangan yung fill upan at pwede nyo ma-download, i-click nyo na lang po ito. So dito maglo-loading yan ng kaunti. So antay-antayin nyo na lang po. And dito scroll down nyo na lang po yan hanggang sa makita ninyo itong multipurpose loan application form or MPLEF. So ito po yon. So i-click nyo na lang po dito sa gilid. And then makikita nyo na po yung front page ng multipurpose loan application form ninyo. So dito fill upan nyo na lang po lahat yan kasi personal information lang naman yung kailangan dyan. At dito sa baba, kailangan fill upan ng 2 witness. So, pwede kayong magpapirma sa mga kasama ninyo sa trabaho. At dapat merong printed name ninyo at perma, then yung petsa. At ito naman yung back page ng inyong multipurpose loan application form. So, dito wala na kayong kailangan fill upan kasi employer na ninyo ang magsasign dito. Tapos itong front at back, ipaprint nyo po yan. So, kailangan naka-back to back yung pagka-print niya. Tapos, dapat fill upan ninyo at merong perma ninyo at perma ng witness ninyo. At pagkatapos ibigay nyo na po sa employer ninyo para ma-fill upan din nila. At pero kung malayo yung employer ninyo, for example nasa province kayo tapos nasa Metro Manila or nasa city yung employer ninyo, pwede nyo pong ipadala yan pagkatapos pifill upan nila tapos ipapadala ulit sa inyo. At kung okay na may perma na ninyo at may perma na ng employer ninyo, pwede na po kayong mag-proceed. So, tingnan na natin yung pangalawang requirements. So, pangalawa, dapat meron kayong valid ID. So, bago daw kayo mag-proceed, dapat na-picturean na ninyo yung valid ID na gagamitin ninyo. At pangatlo, dapat meron na kayong cash card or Pag-ibig loyalty card. Kasi dito po nila ipapasok yung pera. At sa mga nagtatanong kung pwede ba yung personal na bank account, ang sagot dyan ay hindi po. Dapat kukuha talaga kayo ng Pag-ibig loyalty card sa Pag-ibig branch mismo. And by the way guys, may video ako dyan kung paano kumuha ng Pag-ibig loyalty card. At kung meron na kayo ng una, pangalawa at pangatlo,
dapat gawin nyo na rin itong pang-apat, yung pag-take ng selfie photo. Sa selfie photo guys, dapat ganito, hawak ninyo yung valid ID and Pag-ibig loyalty card na isasubmit ninyo. So dapat makikita yung buong mukha ninyo at hindi natatakpan ang mukha ninyo, tapos yung ID ay nababasa kapag i-zoom in ninyo. Pwede yung isang kamay nakahawak sa ID tapos yung isang kamay nakahawak sa Pag-ibig loyalty card ninyo. At kung meron na kayong Pag-ibig loan form na may fill up ninyo at fill up ng employer ninyo, tapos meron na kayong valid ID, meron na kayong Pag-ibig loyalty card, at meron na kayong selfie photo, pwede na po kayong mag-proceed. So i-click nyo na lang po itong proceed. And then mapupunta na kayo dito sa application for short-term loan. So dito, pwede na kayong pumili kung ano yung loan na gusto niyo kukunin. So i-click nyo na lang itong select loan type. And then may makikita tayong ganito. At dahil sa multi-purpose loan application yung gusto nating applyan, so dito meron kayong dalawang pagpipilian. So pwede nyong kunin ng 3 years or 2 years. So depende na po yan kung mabibigatan kayo sa 2 years kasi medyo malaki yung babayaran ninyo, pwede nyong kunin within 3 years. So ang pipiliin ko dito ay 2 years para madali lang matapos. At dito ilagay nyo na lang po yung membership ID number ninyo. Sa mga nagtatanong kung saan po makikita yung membership ID number, makikita nyo po yan sa Pag-ibig loyalty card ninyo. Nasa baba po ng pangalan ninyo. May number po dyan. Yan po yung Pag-ibig number ninyo. At kung okay na at na-validate na ninyo, i-click nyo na po itong validate your MID number. And then kung ganito yung makikita ninyo, try nyo na lang ulit. Pero kung ganito pa rin yung lumalabas, try nyo na lang kinabukasan or the next day. Baka may problema lang kasi yung system nila. At kung na-validate na yung membership ID number ninyo, ganito po yung makikita. So dito makikita nyo yung pangalan ninyo, yung pangalan ng company ninyo at yung address ng company ninyo. At kung updated na yung contacts ninyo, automatic nang malalagay yung mobile number, yung landline at yung email address ninyo. Pero kung ganito yung makikita, kailangan nyo pang ilagay yung mobile number, landline at email address, ilagay nyo na lang po. Take note guys, yung landline dyan optional lang. Kung wala kayong landline, huwag nyo nang lagyan. Pero kung meron, pwede din kayong maglagay. Ang importante dito, yung mobile number dapat active at nakaka-receive ng text at yung email address dapat active at nabubuksan ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. And then may makikita kayong ganito, proceed your loan application. So i-click nyo na lang po itong okay. At may makikita kayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa mobile number na nilagay ninyo. So kagaya na sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo. At kung okay na, tama naman yung mobile number, i-click nyo na po itong okay. At mapupunta kayo sa paglalagay ng OTP code dito. So, antayin nyo na lang po yung text. Meron kayong marireceive na kagaya nito. So, nandito po yung OTP. So, ilagay nyo na lang po dito. At pagkatapos, kung okay na, i-click nyo na ang proceed. At pagkatapos, mapupunta tayo sa paglalagay ng cash card. So, dito, i-click nyo na lang po itong select cash card. And then, may makikita tayong ganito. So, piliin nyo na lang po kung saang bangko nakatie up yung cash card ninyo. At para sa mga nagtatanong kung paano daw malalaman kung saan nakatie up yung cash card nila, i-check nyo na lang po sa cash card ninyo tapos makikita nyo po yan sa likod ng inyong cash card. Nasa lower left po ng inyong cash card may logo po ng bangko dyan. So pwede po kayo makakita dyan ng Asia United Bank or AUB, Union Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines. So kung ano yung nakikita ninyong logo ng bangko dyan, yun po yung pipiliin ninyo dito. At next, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng cash card number. By the way guys, makikita nyo po yung cash card number sa likod ng inyong Pag-ibig loyalty card. At kung okay na, i-click nyo na po itong check cash card status. At pagkatapos dito, makikita natin ang status ng cash card natin. So for example, kung okay naman at hindi pa expired yung cash card natin, ay makikita pa tayong valid. At kung okay na at wala namang problema, i-click na natin itong go to last step. And then may makikita po kayong ganito na bago daw kayo mag-proceed, dapat naka-prepare na yung picture or scan copy ng inyong multi-purpose loan application form at yung valid ID. So mas maganda po ipascan nyo yung multi-purpose loan application form ninyo para mas klaro kapag sinubmit ninyo kay Pag-ibig. Pero kung ayaw nyo namang ipascan dahil maganda naman yung kuha ng cellphone ninyo, pwede nyo na pong picturean yan. Pero kung hindi masyadong malinaw yung picture ng cellphone ninyo,
pwede kayong mag-download ng cam scanner na application para mas maganda at malinaw po yung pagka-take ng picture. At kung okay na at ready na lahat, i-click nyo na po itong proceed. And then mapupunta na po tayo dito. So malapit na nating matapos yung pag-submit. So kailangan na lang nating tapusin i-submit yung 4 na requirements. At may makikita po tayong note dito na yung maximum na file size niya is 3 MB. So pwede pong bababa basta hindi lang po lalagpas ng 3 MB. At kung okay na at ready na lahat, proceed na tayo dito sa number 1. Ang pag-submit ng loan application form, yung front side. So kung napicturean na ninyo, i-click nyo na po itong upload photo. At kung naselect na ninyo ang picture ng front side ng inyong loan application form, may makikita po kayong pangalan ng picture ninyo dito. So kung nagkulay green yan, it means okay po yung sinubmit ninyo. Pero kung nagdadalawang isip kayo kung front side or back side yung submit ninyo, mas maganda i-remove nyo tapos mag-upload kayo ulit. At next dito naman tayo sa pangalawa, yung pag-submit ng loan application form, yung reverse side. It means yung back side ng ating loan application form. At kung okay na, i-click nyo tong upload photo. So ganun pa rin kung naka-upload na kayo, makikita nyo po yung pangalan ng picture na in-upload ninyo dito. At kung nagdadalawang isip kayo kung front or back ba yung nasubmit niyo, pwede nyo i-click itong remove. Pero kung okay na, proceed na tayo dito sa pangatlo. Ang pag-upload ng valid identification card na may picture. Tapos kung okay na at nakapicture na kayo ng inyong valid ID, click nyo na po itong upload photo. So ganun pa rin kapag naka-upload na kayo, makikita nyo pa rin yung pangalan ng picture na in-upload ninyo dito. At kung okay naman, sa tingin niyo tama yung sinubmit niyo, proceed na tayo dito sa pang-apat. Yung pag-upload ng selfie photo na hawak ninyo yung valid ID at yung cash card na gagamitin ninyo. So take note guys, dapat hawak ninyo yung valid ID at yung Pag-ibig loyalty card na gagamitin ninyo. Dapat makikita yung buong mukha ninyo, hindi natatakpan ng ID at dapat kapag zoom in ninyo, nababasa yung details sa ID na hawak ninyo. At kung ready na, i-click nyo na po itong upload photo. At kung na-review nyo na at okay naman lahat yung sinubmit ninyo, wala namang problema, pwede nyo na po i-click itong submit. And then may makikita kayong ganito, submit your application. So i-click lang natin itong okay. And then may makikita po kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng short-term loan application. So approve pa lang yung pag-submit ninyo guys. So mag-aantay pa kayo niyan, may marireceive kayong text na kagaya nito. Na successful na daw yung pag-submit ninyo ng short-term loan application. Pero mag-aantay pa kayo, pwede nyong i-track yung application status ninyo. I-click nyo na lang po itong link na nandito sa baba para matrack nyo yung status ng loan ninyo. And then mapupunta na kayo dito sa loan status verification. So dito i-click nyo na lang itong select type of loan. And then may makikita tayong housing loan, multipurpose loan at calamity loan dito. At dahil sa multipurpose loan yung in-apply natin, ito yung i-click natin. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung Pag-ibig MID number ninyo at yung last name ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong submit. At may makikita tayong data privacy. So dito, i-click nyo na lang po itong box sa katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At kung may check na, i-click na natin itong proceed. At dito makikita nyo na po yung status. So dito may makikita kayong receive, review, approval at loan. So bali, 4 po yung pagdadaanan ng process na ito. So kung nakikita ninyo dito sa baba, February 19 ako nag-apply ng aking short-term loan. Pagkatapos February 20, may nakita na akong ganito, almost done, your application has been reviewed and endorsed for approval. And then wala pang mga ilang oras, meron na namang na-receive na ganito. Great news, your Pag-ibig short-term loan has been approved. Thank you. So ganun lang kadali guys, February 19 ako nagpasa, tapos in-approve nila February 20, then pagka February 21, na-receive ko na po yung pera sa aking Pag-ibig loyalty card. So bali 2 working days lang na-approve na at na-receive ko na yung pera. Pero kung Friday kayo mag-apply, mag-expect na lang kayo by Tuesday or Wednesday papasok yung pera.